Ano bang nangyayari sa kanya? Nakita ko siya pag-uwi ko nakahiga sa sahig. Yan ang mangyayari kung hindi siya nakikinig sa sinabi ng doktor. Hindi sana ganyan kung nakikinig siya. Tama na, nagigising na siya. Ano ba kasing nangyari, ha? Wala. Anong wala, ma? Nakita ka ni Rosalinda na nakahiga sa sahig na walang malay. Alam niyo naman, Mama, pag hindi kayo... Hindi ka na, Ate Fedra. Huwag mo na siyang pagalitan. Kumusta na po ang pakiramdam niyo, Mama? Ayos na ako, anak. Nawalan lang ako ng malay. Rosalinda, may... Hindi, huwag, Mama. Huwag po muna kayo magsalita. Huwag, kumalma lang po muna kayo. Tatawagan ko si Bonifacio para sabihin kay Papa na hindi magandang kalagayan niyo. Tatawag ako ng doktor at papupuntahin dito. Sandali lang. Gusto kitang kausapin. Makikiraan lang po. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrán que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Ay, ang pagkain yan, ginawa at niluto ko ng may buong puso at kaluluwa. Napakasarap yan. Gusto mo ng tortillas? Ikukuha kita. Ay, teka. Sandali, babalik ako, ha? Diyan ka lang. Hello? Hello, Bonifacio. Si Rosalinda to. Sandali, akalain mo, kinakausap ako na maganda. Pakisabi kay Papa, kailangan niya munang umuwi ngayon dahil hindi maganda ang kalagayan ni Mama. Nakita kong walang malay si Mama kanina. Pero sigo siendo el rey. Kantahin mo naman ang itim na kalapate! Sige na! Sige. Kaibigan, umuwi ka na muna sa inyo. Nag-aagaw buhay na yata ang asawa mo. Parang alalang-alala ang anak mo. Alis na ako. Sige na, bilis na kaibigan. Saan siya pupunta? Ayoko, baka hindi ako makatulog pag ininom yan. Makakatulog ka ng ganyan ng mama mo, ha? Wala lang yan, nagkakaganyan naman talaga siya minsan dahil sa sakit niya. Ano nangyari? Si Dolores, kumusta? Malala ang lagay niya, Javier. Bakit hindi niyo siya samahan? Sabi ng doktor, isa lang po ang pwede sa loob. Si Rosalinda po ang kasama niya. Si Santa Rosalinda. Papa, mabuti naman na nandito na kayo, Papa. Iwan mo muna kami ng doktor. Sige po. Kumusta, doktor? Alam mo ba kung meron siyang inaalala? Sinabi ko na sa inyo, doktor. Masama pa rin ang pakiramdam mo? Opo, doktor, sobra. Doktor, nagkaganyan siya dahil gusto niyang makita ang nakakulong niyang kapatid at hindi ako pumayag. Kapag nagiging emosyonal siya, lalo siyang nahihirapan. Lalo na ngayong malala ang sakit niya. Alam ko, hindi yun makakabuti sa kalagayan niya ngayon. Pakiusap, doktor, huwag kayong magsasalita sa harap ng mga anak ko dahil wala silang alam sa kapatid ko. Huwag kang mag-alala, Dolores. Kailangan mong tulungan ang sarili mo. Huwag ka muna mag-isip ng kung ano. Isipin mo ang sarili mo. Huwag munang mag-isip. Diyos ko, paano ko pipigilang mag-isip kung nararamdaman ko na ang daming tumatakbo sa isip ko ngayon? Si Beto, ang kapatid kong si Soledad, at ang batang yon. Ang anak ng lalaking yon. Paano ko pipigilang mag-isip? Tulungan niyo po ako. Ang akala ko naging masaya kayo nung sinabi ko na boyfriend ko na si Fernando Jose. Mahal mo ba ang lalaking yon? Ayaw niyo po ba akong mamahal? Gusto kong aminin bago mamatay. Ano bang sinasabi mo, Dolores? Isa
sa 3 mong anak na babae ang hindi mo anak. Maraming inililihim si Mama. Hilig mo talagang mag-isip ng ganyan eh, no? Alam ko naman at sanay na ako na hindi talaga nagkukwento si Mama. Sino? Si... Dolores. Siya kaya yan. Si Rosalinda ba ang hindi ko tunay na anak?